Hello mga ka-cakes ni Lay. O, diba? So, for today's video, ito nga ang first birthday cake ni Elise. O, diba? Kaloka. Butterfly thing cake nga ang ano nito ni Elise ngayon. O, diba? Ang karakaraka niya. Anong tawag doon? Ang lutangan lola mo mag-voice over. Kasi naman, pinapatulog ko si Atina. Pero gusto ko rin matulog. Pero hindi ako nakatulog. But anyway, pakita ko nga lang sa inyo itong ating butterfly theme cake para sa first birthday ni Elise. So, Choco Moist cake nga ang request ng aking kumare. So, shout out sa iyo, Maring Edlin. Ayan, sa walang sawang pagsuporta sa aming munting kabuhayan ng iyong pinsang si Alvin. O, diba? So, Choco Moist nga ito na merong mousse filling at ayang nilalagay natin na yan ay ano yan? Bavarian yan ng Puratos, o diba? So dahil hindi na nga tayo active sa Belgian waffle, yung mga pampalaman ko sa aking Belgian waffle ay pinapalaman ko na rin sa cake gaya ng dulce de leche tsaka itong Belgian waffle. So ang cake nga na to ay 2-tier, umabot ng 7x6 or 7x7 yung bottom at yung taas is 5x4. Ayan, so mousse cake, mousse filling yung ating pinaka-icing dun sa palaman sa loob at ayan nga paulit-ulit, meron nga siyang Bavarian. So, pakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-layering ng cake or magpalaman. Kung paano natin siya ini-stack, lalo na ay 2-tier ito. Ayan. So, alam nyo pa ulit-ulit kong sinasabi, yung mga ganitong suportado, yung mga munti naming kabuhayan, lalo na yung mga kaibigan, kakilala, kamag-anakan, ay talagang nakakataba ng puso. So, every now and then talaga tong kumari ko na to. Simulat sa pool kay Ellie pa lang na inaanak ko, ayan, napaka-thankful ko talaga to sa kumari ko na to na napaka-suporta, sobrang mag-suporta, ayan. So, thank you so much sa iyo, Mare. Marami pa tayong birthday na pagdadaanan sa mga anak-anak mo. Kaya pa yan. 3 pa lang na Marias yan. May, alam ko darating ang magiging magkakaboy ka na. Kaya mo pa yan, Mare. But anyway, talaga ito na nga ang ating butterfly theme cake na themes para sa first birthday ni Elise. So, ayan. So, ewan ko ba, ano bang sinasabi ko? Puro so na lang. So, ayan nga, pakita ko lang kung paano tayo nag-i-stack. Though, pareho lang naman din sa mga previous videos ko ng mga previous customized cakes na ginawa ko. Ito medyo mataas to ha, yung height nito. Ganito ako mag-stack. Talagang naglalagay tayo dyan ng dowel or sa gustro, pero hindi naman ganun katad-tad. Siguro mga 3-4 lang, yung 4 lang na angle yung nilagay ko dyan. Tapos sa top, pakita ko rin sa inyo kung ilang sago lang. I think nasa 3 piraso. So, ganun-ganun lang ako maglagay ng straw. Kasi, confident ka naman bilang baker kung alam mo na babagsak ba yung cake mo or may stable siya na, kung ano siya, na set mo siya ng maayos na talagang hindi siya tutumba. So, lalo na itong Choco Moist ay mabigat to. Unlike sa chiffon cake na talagang doon, dahil wiggle-wiggle kasi ang chiffon, may tendency talaga na dapat ay tadtarin mo siya ng dowel para talagang pang-suporta. Pero kapag ganitong Choco Moist, tapos na i-rep mo siya ng maayos bago mo siya icingan, kumbaga, na i-chilled mo muna yung cake bago. Yun kasi yung kagandahan sa mga Choco Moist cake. Kapag ka na-i-bake nyo siya, kailangan i-bake nyo siya ng at least 2 days before. O kaya nga, mas maganda, at least 3 to 4 days. Tapos, i-chilled nyo siya at i-rep, lalo siyang mag-moist, tapos lalo siyang magsiset. Yung hindi siya magbibitak-bitak. Kasi na-experience ko na yung tipong kakabake lang, tapos in-icingan mo na, magbibitak talaga yon at hindi magandang icingan, lalo na kapag tiered cake, talagang may tendency pag nagbitak ay talagang wala, masisira yung cake mo dyan. Ayan. So, di ba nakita nyo naman kung paano tayo mag-stack? Ayan. So, pinaraanan ko nga yan bago tayo naglagay dyan ng final coating na color pink. Actually, yung combination, ayan, nag-white muna ako dito kasi alam kong magmamantya siya kapag nag-direct agad tayo ng color nung kanyang pinaka-final frosting. So, nag-white muna ako ng lighter lang para hindi ganun namang pag naglagay tayo ng final coating, may tendency kasing magmantya dahil chocolate nga yung ating pinang-crumb coat. Ayan. So, mousse filling nga kasi siya. So,
Ganyan lang naman guys sa mga aspiring baker dyan or sa mga gusto ring matuto. Sana makatulong to mga videos na isinishare ko sa inyo guys. Ayan, kung paano ko siya ginagawa. So, ito na yung ating final frosting. Actually, yung kulay nito, pinag-combine ko ng deep pink na Chef Master. Meron siyang burgundy at saka orange. Para ma-achieve ko tong parang old rose, light old rose pink siya eh. Diba? Kung makikita nyo. Kasi yung sa inspo niya, medyo lighter pa dito. Pero ito nga medyo inano ko yung kulay kasi nung sinad ni Mare yung invitation at saka yung gown ni baby eh ipinareho ko yung kulay ng kanyang cake. So, ganyan lang naman tayo nag-frosting. Ganyan. So, ito yung aking spatula eh every now and then talagang favorite ko to. Actually guys, marami akong spatula na ganyan na angled. Kaya lang 'di ba, mayroon tayong mga paboritong gamitin. Kahit sa scraper, ang dami kong scraper pero meron talaga tayong favorite na gamitin kasi nga doon ka masanay, yun yung unaka-umpisahan mo ng gamitin. Ayan, lalong tong green na to. Nako, ilang taon na sa akin to from the start na nag-umpisa ako. Gamit ko na yan, tsaka yung yellow scraper na yan. 'Di ba? So, pakinisin lang natin siya guys. Then, ayan nga, ganyan ko lang siya pinakinis. Hindi naman ganun ka kinis na kinis kasi meron siyang parang texture. Gumamit ako dito ng stencil. First time kong gumamit ng stencil, medyo nag-feel siya nung unang pagkaano ko kasi dapat ay chilled yung icing. Mamaya papakita ko sa inyo sa video. Medyo mahaba-haba tong video na to guys, kaya tsagain nyo na. Wala kayong choice, 'di ba? Kasi sayang naman yung mga ganitong memory na nagbi-video ko tapos hindi ko i-upload. Actually, yung iba nga na-delete ko tapos hindi ko na-edit. Sayang. Tapos lalo na to mga event to ng mga taong mahalaga sa paligid natin na sumusuporta sa atin ay talagang ikina-capture ko at talagang ina-upload kasi sayang naman din, 'di ba? Lalo na yung mga ganitong na request na cake order. Ayan. So, ganyan siya. Ganyan ko lang siya pinakinis, guys. Kita nyo naman na confident ako dyan sa pagkakastock ko ng cake na yan. Kahit ibiyahe yan. Pero, syempre, advisable pa rin na ibiyahe ito ng car. Kasi kung motor man, kailangan merong hahawak sa likod. So, ito na yung stencil. Ayan. So, hindi pa ganun ka-chill kasi yung cake. Hindi ko pa siya chinilled actually. Kaya talagang failed, 'di ba? So sabi ko ay naku medyo hindi maganda. Hindi ako nagandahan. Kaya talagang nirep ko muna yung cake. Chinill ko muna siya siguro ng mga 30 minutes bago ko siya ginanyanan, in-stencilan. Ayan. So ganyan lang naman, may texture kasi yung sa inspo ni Mare nung sinend niya sa akin. Kaya syempre ganyanin natin, 'di ba? Lagyan din natin ng ganyan. Parang ano to yung stencil na to, boho type. Ayan, so ganyan lang naman. Papahiran mo lang din naman yung pinaka butas niya para ma-achieve mo yung stencil na yon, o di ba? Ayan, then next niyan, naglagay na tayo ng mga niyan. Mga artificial na non-edible gold balls na nabibili lang naman din sa mga baking store. Actually, buti na lang meron pa akong stock kasi mga previous cake na ginamitan ko ng balls napaparami yung pag-order ko. Tapos nagdagdag na lang ulit ako sa madali lang naman mag-chat at mag-order sa mga supplier like nila Jack, Baking Supply, First Divisoria, Bake Express Manila. Marami ng baking store. So, ito yung cardstock na to guys. Dati nagpapa-customize pa ako. Ngayon, minamanual ko na lang siya kasi nakaisip ako ng paraan kung paano ko siya gagawin. Kasi sayang din kasi yung 150 sa isang pangalan na pagpapa-customize. Pero ito yung mga gantong single, I think nasa 80 pesos lang to 120. Pero sayang pa rin kasi, diba? So, meron naman akong biniling cardstock na ganyan, yung gold. Nagmanual na lang ako, parang minirror ko na lang siya at print ko siya sa likod ng cardstock, dun sa pinaka white portion niya, tsaka ko siya ginupit. Minsan papakita ko sa di ba, nabubakal na tayo. Papakita ko siya sa inyo guys kung paano ko siya ginagawa pag gantong DIY na lang na manual na paggawa ng gantong cardstock. So, ito na yung part na paglalagay natin ng mga non-edible balls. Ayan. So, plastic lang yung nabibili lang yan sa mga baking store or sa mga orange app. Pwede nyo yan ma-avail sa mga mga ganyan. Iba-ibang kulay yan, marami. Nakakadagdag din kasi yan ng paganda or decoration sa mga cakes natin. Diba? Nakakadagdag din yan
presentation or yun nga, ng design. Ayan, so ganyan lang naman, i-arrange lang natin siya yung maganda sa mata or based doon sa inspo. Syempre, hindi naman porket based on the inspo 100%. Minsan kasi iba yung inspo sa actual. Minsan pa nga mas magaganda pa nga yung nagiging actual. Kasi syempre, customize hindi naman totally nagagayahin mo. Syempre, customize dapat yung originality na only ikaw lang na nag-birthday celebrant ng may ganong cake or style, 'di ba? Ganun yung pinakaano kasi ng customized, 'di ba? Aim. Kaya nga siya customize or personalize siya na ginawa only for you na yung design, 'di ba? So ayan na, malapit na tayong matapos. Actually, usapan namin ito ihahatid siya sa bahay nila, pero dahil within the way naman sila, Mare, dinaanan na nila to dito sa Deca. So naka-car naman sila at may tagahawak naman si Mimong ang tagahawak. May pakita ko rin sa video kasi nakunan ko rin naman sila nung nag-pick up. So ito na, nilagay ko na yung ating mga butterfly. Nabibili lang din yan sa mga baking store or pwede nyo siyang i-order sa online app. Ayan, so ganyan lang guys. So napaka-simple lang. Actually, yung paggagawa ng cake, kapag sanay ka na, talagang minsan petiks. Pero hindi naman din talagang ganong kapete. Siyempre, pinag-iisipan niya, ginagamitan pa rin niya ng logic. Siyempre, nang isip kung ano maganda, yung plano siya ilalagay. Actually, yung Elise, ang nasa inspo niya is one lang, walang name at walang at. So, sabi ko, Mare, lagyan na lang natin. Then, sabi ikaw nang bahala kung anong ikakaganda, bahala ka na. So, yun yung nakakataba ng puso, yung tiwala na sila sa'yo na bahala ka na, Mare, di ba? Siyempre, ikaw naman, kasi the more na mas ma-detailed, ako pansin ko ha, based sa mga customer ko, the more na marami silang detailed na binibigay, mas lalo ako nahihirapang i-achieve yun. Pero kapag sinabi nilang, Mara, ito yung inspo, bahala ka na. Tapos kung meron man akong sasabihin sa kanilang, palitan natin ganito, ganyan. Natutuwa ako kapag ina-accept. Pero kapag mayroon kasi ang mga client na maraming gustong i-demand na design or topper, mas lalo akong naiirita. Parang kasi na-overcrowded, o diba? But anyway, ito na nga sila, nag-pick up na nga sila, o diba? Si Mimo na yung naghawak ng cake sa harapan. Then, ayan na nga, inantay pa namin si Aljur na umuwi kasi galing pa ng school. Na-late na nga kami nang dating sa venue. Talagang humabol kami. Siyempre, inimbitahan tayo. Siyempre, yung presence natin, talagang mahalaga na thankful kami sa mga nag-i-invite at talagang pinahalaga namin yung pag-i-invite nila. Talagang naglalang kami ng oras kahit magsara ko ng tindahan at talagang di ba kapag inibitahan kasi tayo, di ba talagang kailangan mo siyang paglaanan ng time kahit mo magsasara tayo ng store, okay lang kasi yung importante yung presence natin, yung kahalagahan nung nag-celebrant ay pinahalagahan natin at nagdumalo tayo sa kanyang celebration. Yung kasi yung doon, di ba, kapag may mga invitation na nakakatuwa rin kasi na-invite tayo tapos pumunta. Kasi ramdam ko yung feeling na nag-invite ka tapos walang nagpunta tapos naghanda ka, di ba? Nakakaano yung ganun, guys. So, kami kapag may nag-invite talagang pinaglaanan namin ng time yan. Kahit si Alvin, nagli-leave pa yan. Magawa pa yan ng paraan magpa-leave or magpa-change schedule, ganyan. So, ito na yung ating final look ng ating cake sa venue. So, nauna na nga itong cake kasi kailangan siyang picturean. So, mahirap na, baka malate na naman. So, ito na nga, di ba, pagdating nga namin, nagkakainan na. Magsiserve na ng pagkain at kami na nga yung nahuling dumating, kami pa na unang nabigya. Sorry naman kasi weekdays kasi to, tsaka may pasok nga si Aldur, inantay pa namin talaga siyang umuwi galing school. Then, ayun, urada na kami nag-asikaso, then gumora na kami after. So, buti na nga lang, nauna na yung cake, kung hindi, nakakaya, malilate na naman kung isasabay pa namin. So, thank you so much, Maring Edlin, sa patuloy na pagsuporta sa amin, sa cakes nila at iba pa. Happy birthday kay Elise. Ayan, more power agad. Good health
sa mga anak mo, lalo na yung puro babae na yan. Nako, good health ang lagi, Lord, sa mga batang ito. At lumaki nawa silang maging mabuting tao at maging masunuring mga anak sa kanilang magulang. So, after nga yan, dumaan na rin kami dito sa Tondo Church. Nagpasalamat na rin kami sa Lord sa mga blessings. So, ayan, after nyan, diretso na kami at nakapagpahinga na rin dahil si Aljur nga, galing pa ng school. Medyo hindi pa ano yung pagpahinga. But thankful at maraming, diba, nababakil. Nababakal. So, maraming salamat, everyone. So, na-miss ko mag-upload. Ewan ko ba? Nagre-reels na lang nga tayo ngayon. Thank you so much, God bless everyone. Pakitapos nyo yung video. God bless. Bye-bye. Marami pang picture to, guys. I-antay nyo na lang. Bye-bye. Siyempre nga, 'di ba? Dagdag ko lang, kung talagang hindi kinakaya ng pagkakataon na makapunta, lalo na pag gantong weekdays, depende pa rin talaga sa sitwasyon. Kasi nung kami nga kay Athena noon, sobrang bagyo. Naintindihan namin yung iba kapag hindi nakarating kasi nga masama ang panahon o kaya depende talaga sa sitwasyon. So yun lang talaga, pag kaya naman ng ano namin ng oras, gumagora kami. So again, maraming salamat everyone for watching. Happy birthday, Elise. Bye-bye.